Yo Germs, good morning ulit sa inyong lahat. Good morning ulit sa mga followers natin, subscribers natin dito sa ating channel. Ayun, may panibagong motovlog ulit tayo. Absent na naman tayo ng 3 araw, anak ng tokwa. Sabado at Linggo, tsaka Lunes hindi tayo nakapag-vlog. Actually, iniisip ko ngayon kung anong topic yung pag-uusapan natin. Kasi hindi ko alam kung ano may mga may mga naka-line up akong vlog. Pero hindi ko alam kung babagay ngayong umaga. Pero ito kasi may nagtatanong sa atin last week about dito sa charger natin. Ang tinutukoy ko, hindi itong external charger natin, yung nilagay natin dito sa may handlebar natin. Hindi yan yung tinutukoy ko. Ang tinatanong niya kasi kung pwede ba daw i-upgrade yung charger natin, yung dito sa may bulsa. Yung dito sa loob ng bulsa na to. Yan yung tinatanong niya kung may magagawa ba tayong paraan dyan para bumilis yung pagcha-charge niya. Kasi mahina talaga yung charging netong stock natin, itong naka-built-in dito sa motor natin. Alam niyo naman siguro yan, nakikita niyo naman siguro or napapansin niyo kasi mostly ng cellphone ngayon naka-fast charging na. Yung mga bagong model ng cellphone ngayon talagang na sila, equipped na sila ng fast charging. Kaya na nilang mag-sustain ng mga matataas na amperahe ng charging. So itong naka-built-in kasi sa atin mahina. Hindi ko alam kung ilang amperahe lang yung kaya niyang i-deliver dito sa cellphone natin, pero mahina talaga siya compare dito sa nilagay natin na external. Ngayon, para sa katanungan ng isang customer natin, ulitin ko, pwede natin siyang i-upgrade. Kaya yun yung gagawin natin ngayong umaga dito sa shop. Susubukan natin na may upgrade natin yung charger natin. Gagawin natin siyang fast charging. Pero bago natin gawin yun, i-compare muna natin yung capacity ng charging natin sa stock. Tapos itong itong external charger natin dito sa labas. Ito, ipapakita ko sa inyo yung kaibahan ng charging nitong stock charger ng motor natin, ADB 160, compare dito sa external charger natin na quick charge. Ito kasing ito kasing stock natin ay 2.1 ampere lang. Ito ay 3.0. Ngayon, dahil nga i-upgrade natin yung charger na to, ito, sample lang naman, ipapakita ko sa inyo yung kinaibahan niya. Tingnan nyo. Ito, ang gamit natin ay stock charger ng motor natin. Tingnan natin kung ano yung reading. On natin yung ignition. Okay, on ko lang yung ignition para makita nyo. Ayan. Wala siyang nakalagay na quick charge dyan. Mapapansin nyo, normal charging lang yan. Diba? So, normal charging lang yan, ibig sabihin, mabagal siya. Ang gagawin naman natin ngayon, kukunin natin tong cable natin dito. Ililipat natin dito sa quick charge natin. Ayan, nakasaksak na. Kung mapapansin nyo, ayan, may nakalagay na siyang quick charge. Ibig sabihin, mas mabilis na yung pag-charge niya. Tapos, mas malakas na rin. Kasi ang gagawin natin dito, papalitan natin ng 3.0, kagaya nito, yung nandito sa loob. Explain ko na lang sa inyo mamaya kapag nakabalik na tayo ng shop. Gagawin lang natin ng mabilis. Siguro before mag 9 dapat matapos na tayo kasi magse-service na tayo sa shop. Tamang tama, hindi ko pa na ibabalik yung mga crash guard tsaka mga ilaw nitong motor natin. Kaya mas mapapabilis lang tayo sa pagbabaklas natin. Hindi ko na siguro ipapakita sa inyo yung pagbabaklas natin kasi naituro ko naman sa inyo yan dati. Medyo meron lang tayong urgency ngayon sa ganitong mga bagay. Kaya na lang, ipapakita ko na lang sa inyo yung details. Or kahit dito na lang natin i-discuss yung proseso na gagawin natin. Like for example, ang first process na gagawin natin ay babaklasin natin syempre yung fairings, yung part na makakasagabal dito. So ibig sabihin mostly itong left side yung babaklasin natin. Ayan yung tatanggalin natin na kaha. And then syempre mag-wiring din kasi tayo.
Ang wiring na gagawin natin dito, wala naman tayong ibang magagawa kundi magtatap talaga tayo dun sa existing wire ng charger nya. Ibig sabihin, yung positive and negative ng wire na nandito, yung existing, gagamitin natin yun. Hindi natin siya puputulin, just in case gusto natin ibalik yung dating charger natin, nandun pa rin yung socket nya. Maglalagay lang tayo ng additional wire, pero no choice tayo dun. Kailangan talaga natin mag-tap ng positive and negative. May ibang way naman, pero siguro ganito na lang muna yung gagawin ko, for the reference lang ng mga makakapanood nito na nagbabalak mag-upgrade ng charger nila. After natin matap yun, after natin malagyan ng power source, madali na lang yan. Maglalagay na lang tayo ng terminal, tapos i-upgrade na natin yung charger natin. Ipapakita ko rin sa inyo yung charger na gagamitin natin para dun sa upgrade natin. Pagkatapos nun, sample-sample na tayo. Ang oras natin yan ay 8:06 ng umaga. So medyo late na tayo. Hindi ko alam kung kakayanin pa, hindi ko alam kung aabot pa, pero unti-untiin natin to matapos ngayong araw, kasi sobrang dami na nating absent dito sa motovlogging natin. For this year, ito yung unang-unang upgrade natin na gagawin natin dito sa motor. Tapos yung mga following upgrade natin, painting job pa rin, kasi naka-line up sa atin yung pagpipintura ng ating mags, harap and likod. Spray paint lang, hindi na natin ipapa-powder coat kasi matagal yun, tsaka medyo mahal. Tapos kaya naman hindi ko pa talaga binabalik yung mga crash guard natin, dahil nga i-repaint nga natin yun. Hindi lang talaga tayo magkaroon ng maganda-gandang time, mahabang time para magawa natin, tsaka maumpisahan talaga yung project natin na yun. Mahaba-haba ang proseso din kasi yung pagpipintura, kaya hindi pa natin talaga magawa. Kaya sa ngayon naisip ko, ito talaga yung gagawin natin ngayong araw, itong upgrade ng charger natin. Update na lang tayo sa mga susunod na araw kung ano pa yung ibang mga bagay na pwede nating i-share sa inyo, para syempre magka-idea kayo kung anong mga gandang upgrade ang pwede natin gawin dito sa motor. At the same time, para mabudol na rin kayo. Madami na ako nabudol dito sa mga upgrade ko eh. Mga pinapakita ko naman sa inyo na upgrade, ano naman yon, mga necessity naman yon. Ibig sabihin, mga bagay na kailangan natin dito sa pagmumotor natin. Like for example, charger, 'di ba? Sabi ko na sa inyo nung nakaraan, kaya ako nag-upgrade ng charger na ganito kasi nga madalas tayong bumiyahe sa malayo, madalas tayong nauubusan ng power sa cellphone. Kasi syempre minsan may mga pinupuntahan tayong mga lugar na walang power source, walang kung ano-ano. So kailangan natin ng charger. During ride, kapag gumagamit tayo ng Waze, syempre naka-data tayo nun, sobrang lakas kumain ng battery ng mga ganong bagay. Kaya kailangan meron talaga tayong charger. So this time, sa mga ayaw maglagay ng external charger, itong video na to ay para sa inyo. Panoorin nyo lang yung video natin hanggang matapos para meron kayong idea sa mga gagawin natin. Okay, so ito na, babaklasin na natin yung motor natin, tapos dire-diretsuhin na natin to. Gawin na natin yung dapat natin gawin dito sa motor natin. Okay? Okay na, nalagyan na natin ng wire, tapos nalagyan na rin natin ng terminal. Okay na to, isasalpak na natin siya dun sa motor natin. Last update tayo dito sa ating latest upgrade dito sa motor natin, ADB 160. Ang status ng project natin dito, bali okay na lahat to. Nalagyan na natin ng wiring, nalagyan na natin ng power,
Yung power na pinagkuhanan natin, dito na tayo kumuha sa existing charger natin. Ito, yung ating external charger dito, yung wire na pinagkuhanan natin yan, which is ito, yung socket natin. Diyan na rin tayo kumuha para masupplyan yung bagong charger natin dito sa loob. Sa mga wala pang existing na ganito, pwede tayong kumuha dito sa existing wire nya. Ito, yung socket na to. Pwede tayo mag-tap dyan or putulin natin yung wire na yan. Kung gusto nyo, choice nyo naman yun. Pero, hindi natin siya magagawa ng maayos kung hindi natin tatanggalin tong cover na to. Gawa ng medyo maiksi yung wire, hindi natin mabatak, hindi natin mahila palabas dito para makapag-wiring tayo. Unlike dito sa existing wire natin, ayan. Okay naman siya, nakapag-access naman tayo na maayos. Kaya nakakuha tayo ng maayos na power source. Ngayon, ang gagawin natin, magte-testing na tayo. Kasi kanina, 'di ba, tinesting natin yung isang cellphone. Sinaksak natin dun sa existing charging niya. Walang nakalagay na quick charge. Ibig sabihin normal charging lang siya kasi 2.1 ampere lang. Ngayon, eto, titestingin na natin yung cellphone natin. Kuha tayo ng cellphone, tapos saksak na natin dito. Okay, so wala pa siyang power ngayon. Bali, turn on natin yung ating ignition. Ayan. Nakita nyo may nakalagay na siya na quick charge. Kanina, kung mapapansin nyo dun sa stock charger natin or dun sa existing charger ng motor natin, hindi nag-a-appear yung ganito, yung quick charge na yan. Ulitin natin. Patayin ko ulit yung ignition. Patay. Tapos on natin ulit. I-on natin ulit yung ating ignition para meron kayong idea. O, di ba? Ayan, okay na. Working na yung project natin. 3.0 fast charger dito sa motor natin.